Natatawa ako sa student ko na 10 years older sa akin. Pamilyadong tao. Pero nagre-request yung magulang niya na kausapin ako about sa feedback ko sa kanya. Hey, what's up guys? Hey yo, what's up? Tawag dito. Medyo malungkot tayo ngayong gabi. Hindi naman sobrang lungkot. Ano lang, Ano? parang napagod lang. Ikaw ba? Kamusta linggo mo? Pagod talaga. Tapos ano pa? Para sa mga hindi nakakaalam. Ito kasi lalabas ng... Ito guys, kung maalala nyo pa, last week, na-ban yung ano? Na-ban yung IG. natin. Bago account na yung ano, Meron na Naban ni IG na na flag tayo. Na permanent ban actually. Permanent ban yung nangyari. So, inapil ko pa kasi. Ayaw maghintay ng 6 months eh. well, 6 months din. Paano tayo mag-ano na entry? Ayan. Yun ang ating ang latest update. Meron na po tayong bagong IG. So far, di pa naman nababan yung Hindi pa. yung TikTok. So, pwede niya pa rin i-follow yung TikTok. Tapos, Nababan din ba? follow nyo na yung yung bagong IG natin. Yung _clockedoutjc. Yan yung ano. Ayun. Ano Ayun, pa ba? bago tayo quick intro lang. Welcome to our podcast. This is Clocked Out with J. And Siege! Hey! Ayun. Yan nga ako. Mapapanood nyo kami sa Spotify. Mapapakinggan nyo kami sa Spotify. Mapapanood nyo kami sa YouTube. Follow nyo kami sa TikTok. Follow nyo yung bagong IG. Tsaka yung bagong YouTube account. Kasi nakahiwalay na nakahiwalay yung mga clips dun sa mismong main. Tapos, ayun. Mas madami yung ano. Mas marami yung nung subscribers ng clips. Tapos, Hindi na natin kasalanan yun. Ah. Kasalanan nyo na yun. Kasi hindi nyo pinapollow yung main. Kasi yun, lahat ng links nasa description below. Ayun. Yan. To kick things off. Dito. Dito. Click here. Click here. Click here. Ayun. To kick things off, para sa ating Question of the week. Ano yung nakakapagbigay sa'yo ng ick sa opposite sex? ick sa opposite sex. Okay. Okay. Ano yan parang low-key, mga non-negotiable mo pa, parang mga Yeah. mga non-negotiable mo. Siguro. Mga, Yung pet peeve. Kaso, doon nandidiri ka. Nandidiri. Parang gano'n. yung iba dito parang marirealize mo lang na ayaw mo yun pag nakita mo na eh. Okay. Parang pag na-experience mo na first hand. Bali ito guys, ginawa ko. Iniwalay ko yung yung sagot ng mga lalaki tsaka mga babae. Okay. Dami sagot ng mga babae. At talo tayo sa laban. Ayaw kasi mag-comment Unahin ko lang sa mga lalaki para may rason tayo bumawi. Sige. Ano yung nakakapagbigay sa'yo ng ick sa opposite sex? Ano yan? Lalaki babae? Lalaki muna. Lalaki, okay. Yung nalulungkot siya kasi yun yung nakalagay sa horoscope niya. Nalagay sa horoscope niya? Parang tawag dito? As in, naniniwala siya sa horoscope na astrology. Tapos, lahat ng galaw niya, tsaka lahat ng nakadepende sa kung ano yung horoscope niya doon sa araw na yun. Ako naniniwala lang ako yung pag kung compatible yung ganito. Yung ganong horoscope? Check ko muna kung kailang birthday niya. Tapos pag uy, di naman totoo to eh. Pag hindi compatible. Pagkaayon sa gusto mo, paniniwala ka. Sabihin ko pa, meant to be yun. Eto, medyo lang. Yung nagyoyosi. Minsan parang kung vape, okay lang daw. Kasi walang amoy. Tsaka medyo sweet yung amoy. Sa mga nagyoyosi. Hindi, kasi
kakilala ko yung nag-submit na to. Ng entry. Entry to eh. Tapos, ang katwiran niya, parang pag yosi kasi sa babae, ano na lang, parang show na lang. Parang gustong pakita na ano. Na nagyoyosi, ganon? Hindi, parang same principle lang din naman yan eh. Ba't ka ba nagyoyosi? Sa lalaki, ba't ka nagyoyosi, ganon? Siguro ano lang, ako para stick-stick din. Badas, no? Ganun pa, yung parang Peaky Blinders. Ay, ganun. Tapos tawag dito yung kakasindi pa lang. Tawag na ganun. Ayoko, nakakainis naman yun. Isang buo. Isang tao ko na agad. Yung mga nagyoyosi na sabihin, uy, tagin na sayang. Yun yung nakakapag-start ng mga away eh. Kahit pag tropa lang kayo, ba't mo tinapon? Ang dami ba nun eh. Siguro ano lang, very unusual lang, ganun. Unusual lang para sa matain na guys perspective. Ano naman to eh, kanya-kanyang preference naman talaga eh. If ayaw niya naman. Ik lang naman para sa kanya. Eto naman, yung last para sa mga lalaki. Ayaw niya yung nagbe-baby talk. Na babae. Na babae. Ano naman, kumuno niya? Isipin mo kasi, tignan mo nagbe-baby talk ka. Tapos malaking tao ka. Malaking babae ka. Akala ko ako. Ano naman yun? Hindi, sa akin siguro ik din yun. Pagka, yun yung Ik ba yun? Sa akin, depende. Yung kung mas malaki pa sa'yo, tapos nagbe-baby talk. Oo nga, parang Diba, ang weird. Tapos pa, di ko naman ewan ko, hindi, dinidis ko. Huwag na tayo magmalinis. Pwede naman i-censor eh. Nung una mabait pa. Tapos again, kasi, yung normal magsalita. Ganun yung, iniipit mo yung boses. Maliit yung boses mo. Yun yung parang speaking voice nila. Ay. Tapos, pagka totoong boses niya na yung ginamit niya, tangina mas malalim pa sa akin. May mga kilala ka ako gano'n, nagbe-baby talk. Hello. Tapos pagka na-cut off guard mo, hello. Bakit? Ganun siya. Pag na out of character, nakakalimutan. Malaki yung botet. Eto. Next yun, sa mga babae naman. Nakapagbigay sa'yo ng ick about, nakakapagbigay sa'yo ng ick sa opposite sex. Sagot ng mga babae, yung mahaba yung kuko nila sa hinliliit. Di ba may mga ganun? Yung naalala ko yung barbero ko ganun. Para sa mayon? Hindi ko ma-regiss eh. Parang growing up, lagi ako may nakikitang ganun. Lagi ako may na-encounter na ganun. Mahaba yung, hindi lahat. Oo, yung lang, yung hinliliit lang. Kasi hindi ba parang, isa lang. Ano yung pang-scoop ng kulang? Hindi din, masakit din yun eh. Pang-scoop ng kulangot? Makakasugat yun. Feel ko Pagka nasobrahan, natusok yung utak. Dami kong nakikita nun. Baka Nagigets ko yung Hindi ko rin pag gitarista naman, mahaba? Yung iba, yung nagpa-plucking. Mas nila yung strings. Pag hindi, yung di gumagamit ng pick. Pero yung hinliliit lang, yun yung di ko makita kung para sa... Parang okay lang sa akin kasi sa iba, yung mga lalaking nail polish, ganon. Parang normal naman na siya. Pero yung mahaba, isa lang. Parang alam mo yung hindi ka pa sure sa ginagawa mo. Kung itutuloy mo ba sa 5 daliri? O isa lang muna. Iniisip ko yung scenario dun. Nagugupit siya. Tapos ilang buwan na laging tatawagin siya nanay niya. Nakakalimutan niya yung daliri. Pagkadating na dun, no? Oo. Yung pag Tapos pag nakita niya mahaba pa, hindi niya Tsaka anong purpose niya? Baka pag nalak ka sa gate.
Hindi ka nangigets eh. Hindi naman din pwede to. Hindi ganun, sakit yan. Susugat yan. Sige. Ikaw rin. Siguro, ikaw rin yan. Ikaw din yan, siguro. Ay, sa babae? Oo, feel ko sa babae. Makita ko. Sipin mo, yun lang yung ano. Okay lang sa akin kung lahat. Siguro kung lahat. Pero yung isa, para saan? Ayun lang. Hindi ka na... Sige, next. Hindi natin malalaman yun eh. Yung bacon na yung garter ng brief. Yung ano na, no? Hindi naman siya pet peeve kasi hindi siya ugali eh. Talagang ik nga siya kasi doon niya lang nakita. Hindi kasi, ako meron ka kasi na parang alam mong comfortable siya. may sentimental value. Hindi, meron kasi parang favorite shirt mo kasi nga. Hindi siya sa underwear. Hindi, yung sa akin sa more on shirt. Kaya naiintindihan ko eh. Yung shirt ko na yun yung parang daily ko na... Oo, kahit pinapambambahay ko din yun. Tapos kahit butas-butas na siya, kasi sobrang comfy niya, breathable yung ano niya. May aircon. Comfy talaga. Pero siguro wag ka na lang siguro lalabas ng gano'n yung Hindi mo makikipagkita ka, okay, lalabas ka. Paano kung dinala niya sa bahay kasi, tas nakita lang siguro na okay. Nakakalat. Ano to, basahan? Ay no, wag mo itawon yan. Malinis mga yan eh. Balik mo sa cabinet. Yung bumibigay na. Yung isang na lang. Yung isang paa na lang na nandun. Yung kalahati nakalaylay na lang. Yung isa, dibuhol. Ay, ulan, ako, tuwing Pasko na ako bumibili ng brief. Tagal mo na bumibili ng brief? Sobrang tagal mo ng lifespan ng Ng brief? Oo, hindi sa akin. Parang, hindi. Sa akin kasi kapag nakikita ko na medyo medyo na... Kailan ba ako nagbibili? Maghahalata. Bakit? Di naman ako lalabas eh. Oo nga. Sa kwarto lang ako eh. Tama naman. Next. Eto. Hindi nag-brief. Next. Eto. Ik daw sa mga babae. Yung natutumba sa bus pag pumipreno kasi hindi nakahawak. Yung iniipon mo yung chakra mo sa paa. Yun yung nakakainis. Kasi, nakakainis ka. Mukha lang tanga eh. Ganun ko. Tapos yung pa, di ba nasa LRT kayo? Nasa kaganyan yung lang. Yung mayabang. Yung main character. Ang dami-daming hawak. Umawak ka na lang. Kasi hindi pa siya yung pro. Yung tumutumba pa. Dumuduma pa sa bintana. Next. Kapag di niya nakuha yung straw sa unang subo. Pag-iinom. Pag-iinom? Tapos... Paano? Hindi mo gagawin ako. Hindi mo nakukuha. Minsan may dila pa eh. Wala. Ito naman yung mga gusto kong sagot. Yung mga petty lang na Yung lang, no? Out of nowhere. Ay, bakit pala ganun? Yung hindi siya makakita ng parking spot. Yun? Wala lang. Ewan ko kung nagkukupal lang. Parang may galit ka na lang, ganun eh. Pero, mas madami sila kay interview. Guys, bawian natin to, guys. Eto, sa atin kasi, masyado tayo accepting eh. Oo nga. Kaya na, kahit kahit alam mo nang mali eh. Pag gusto mo kasi talaga, sabi mo, ay, ang cute. Para lang makadala, para makaisa. Yun yung yun yung kahit ayaw mo, ay, ang cute naman. Parang gano'n. Basta lang. Tamaan ako eh. Yung
Isipin mo. Gusto mo na yung mga gusto niya kasi... Isipin mo, balik rin natin ha. Siya yung may ano ba peti kanina? Sira-sirang underwear, ganun. Oo nga. So, ay, ang cute. Buisit. Para lang makascore ka. Sasabihin mo pa nun, igagaslight mo pa yung sarili mo. Ay, komportable na siya sa akin. Nakukuha ko na yung loob niya. Ayoko na magsalita, baka magalit si Eden. Ay, Kala mo ha? Kikinig din dito mga kaibigan mo. Ayaw mo manood ha? Ayan. Last. Yung mabilis siya umakyat ng hagdan tapos ginagamit niya din yung kamay niya. siguro Ano natin? Ginawa na natin lahat yun. Nung bata ako. Tama. Nung bata tayo. Pero isipin mo kung kahit siguro college, mga ganung age. Pag may nakita ako ganun sa college, papansinin ko, uy, ginagawa mo dyan. Ba't ganyan ko magagawa? Kahit di ko kakilala yun. Dami pa naman nasa hallway nun pag gano'n. Uy, ginagawa mo. Guard, may aso ka. Ay, nakapasok. Siguro kung high school, acceptable pa. Medyo going there ka na. Pero Okay. pagka college, pag college, hindi. Maganda malala kung hanggang ngayon. Di. Ba't ko naman gagawin yun? Wala, di nyo malalaman. Pag nakita lang nila. Ayun, yun lang naman guys. Yun lang yung mga entry natin sa X. Ayan. Ano yung, sige, ika nga ni Tina, gusto yung title dito, examples daw. Examples. Anyways. Shoutout sa'yo, Tina. Ayun. And that is it para sa ating Question of the week. And may kwento ka, Je? Meron. Ayun. Pag naman, meron kayong mga X, pwede nyo rin i-comment tapos i-entertain rin namin. Oo. Tapos bibigyan rin namin kayo ng feeds. Oo. Sa Gusto ko comment may section. mga mag-comment naman yung mga lalaki Yung talaga. mga X, bumawi naman. Tapos ayun, tawag dito. Ayun nga, mapapanood nyo pa rin kami sa YouTube, papakinggan nyo kami sa Spotify, like nyo yung IG, like nyo yung follow nyo pala yung Sorry. TikTok, tapos follow nyo rin yung bagong IG. Nasa link lahat description below. Tapos, ano na din, like nyo na rin yung follow nyo na rin, Barmat Apparel. Oo nga. Ay, tapos na pala 10-10. Barmat Apparel, 11. nasa tayo sa mga shirts ngayon. Ayun. Hey. Thanks. Wait lang, hanapin ko lang. Kwento of the week. Mayabang na pala magbasa ngayon. Yun yung title. Mayabang okay. Galing sa Reddit by Tunameo Onigiri Seer 3. Recently, I started reading books such as novels kasi sobra na ako na-addict sa social media. Halos buong araw na akong nakahilata lang sa bahay at kailangan ko lumayo kasi nakaka-apekto na sa pag-aaral ko. Parang detox, ganun. Parang nagdi-detox parang siya. detox niya yun. Social media cleansing. Okay. Hindi ko talaga hilig magbasa noon. Kaya naging habit ko tuwing gabi bago matulog kesa na cellphone hawak ko. Libro and reading light gamit ko. Wow, good for him. Kasi naman magbasa eh. Ayan magandang hobby na rin, pampalipas oras habang vacant sa college. Ano to? Papaano, hindi ka babad sa social media kakascroll para lang lumipas yung oras. Dinala ko noong isang araw novel na binabasa ko sa college. Kaya napansin din ng mga blackmates ko. Okay naman sa iba, tinanong ako kung ano ang binabasa ko. Sa friend group ko naman, parang nasagi ko ang ego nila sa ginagawa ko.
Yung friends niya yung may may issue pa. Okay. Sila yung tipo na yung ayaw na sasapawan. Ba't niya ba kaibigan yung mga yun? Hindi ko alam eh. Ayan, my friend group is all male. Lalaki po ako. Hilig nila mag-scroll lagi sa Facebook at TikTok. Ako rin naman, ano to? Ako rin naman, kaya ako nagbabasa in the first place. Di na ako nagtangkang mag-TikTok. Nachipan ako sa mga content. Sira na nga buhay ko sa FB Reels at YouTube Shorts. Dadagdagan ko pa ba ng lason? Doom scroll kasi. Kung ano-anong remarks ang naririnig ko sa kanila. Kadalasan yung pabirong parang compliment. In short, nagyayabang ako sa bago ko na hobby. Parang ganun yung sinasabi ng mga kaibigan niya. Nasa isang gilid lang ako ng room, nagmumuni-muni at nagbabasa. Nalulutang na nga. Mysterious type. Wait lang, patapusin mo. Ako pala yung mga kaibigan niya. Patapusin mo ako. Wait lang. Ayan, nasa isang gilid lang ako ng room at nagbubuni-muni at nagbabasa. Nalulutang na nga ako. Minsan, di namamalayan na nandyan na pala ang prof. Kala nila nagpe-flex ako. Kala nila may pinopormahan. Gusto ko lang naman talaga magbasa. Yun na yung end. Kasi, ang sama mo naman sa amin. Sa mga mysterious type. Mabagal kasi ako magbasa. Hindi kasi, syempre, typical naman yun eh. Pag mga lalaki kayo, mga gagawan nyo. Typical na kapag ikaw na iba, kunwari. Syempre, ikaw yung agaw pansin sa kanila. Feel ko may ganyan din tayo nung Kailan? Nung tayo, nung magkakilala tayo. Sige, yan natin. I-short, natin. Parang, kami kasi, ni Jen, naging magkaklase kami nung second year college. Tapos puro lalaki yung mga tropa namin. Kami yung mga tipo, alam mo yung mga lalaking nasa likod. Nasa likod lagi, nakaupo. Tapos alam mong walang gagawin matino. Hindi naman kami bully. Ano lang, talagang wala lang kami pake. Tapos, meron doon, isa sa amin, kasi magaling siyang kumanta. Alam natin na magaling siya kumanta. Tapos, meron kasi sa mga classroom, yung mga nagsisession na nagtutugtog. Madami nga sa atin. Sa akin, okay lang naman na tutugtog ka, ganyan. Pero kung buong araw kita naririnig kung tutugtog, putang ina. Joke lang Tapos. Pinapakinggan mo tayo. Madami na marinig sa atin. Hindi naman nilalaman ko sino to eh. Hindi, sa akin okay lang naman na mag-play ka, mag-ganyan. Kasi, lalo na kung maganda yung boses mo, okay lang. Kaso, syempre, kaming 6. Tapos yung isa sa amin, gusto niyang sumama kasi kakanta rin siya. ano mo na lang. Tago natin sa pangarang... Hindi, kahit i-mute mo na lang. Si Kirko. Okay. Gusto niyang sumama doon sa tumutugtog. Okay lang sa akin nung una, di ko pinansin eh. Kaso yung iba nating kasama, pinagturuan siya. Yung tipong lalapit pala siya. Sila naman. Pinagturuan siya. Si Kirko, kakanta naman. Parang imbis na pumunta ka para makijam, mahihiya ka na lang kasi ginagago ka. Tapos sasabihin mo, uy, Sige, tignan mo, si Kirko kakanta daw. Kukunin atensyon ng lahat, no? Ayan na, si Kirko na. Palakpakan. Pero hindi kami ganun. Asa gilid ka. Asa gilid ka. Asa gilid ka tayo. Sige lang. Serious na. Nagbabasa ka nun eh. Ayun. Parang, ano nga pinag-usapan natin? Ayun, kung may bagong hobby, sa kanya reading.
Kasi gano'n naman talaga pag lalaki. Pagka may iba kang ginagawa na matino kasi parang out of character sa'yo. Lalo talaga kung out of character. Out of character sa'yo. Papansinin talaga yan. Tapos, syempre, pagka kakantsawan ka, nasa ano yun eh. Parang kasama siya sa paglaki na paano mo dadalhin. Kailangan mo maranasan to. Kasama siya sa paglaki ng puta. Para sa ikaw bumuti. Kasama naman talaga siya eh. Para matuto ka makipag-deal sa outside. Kasi very harsh yung mundo sa labas. Very harsh yung mundo sa labas. Talagang konting mali mo lang madidiscriminate ka eh. So kung paano mo siya dadalhin? Diba? Paano ka magre-react? Ganon yung nun. Paano ba siya nag-react? Kasi kapag sa lalaki... Umingiti lang kasi siya eh. Hindi simula nun, di niya na winagit yan. Oo nga, umingiti. Tapos umuna. Tapos umuna mo nga. Sabi niya, ba't ba ako nandito sa tropa na to? Ayun. Pero hindi kami bully. Hindi, kasi pag lalaki normal yung banter eh. Pero naman, dapat, if ever na magtitrip ka, nakakatuwa. Tapos, nakakatuwa rin sa kasama mo. Tapos, dapat alam mo yung limits. Pag nakikita mo ng hindi na tama, alam mo dapat yung gauge mo. Actually, yung sa tropa natin, wala akong nakita mali din nun eh. Hindi, kasi parang iba tayo ng tropa. Pag iba na tayo ng tropa. Pinigilan mo. Hindi. Gusto ko rin eh. Pero ayun, guys. Wala naman tayo pinagtripan ng Wala naman. Yung hindi kasama sa circle natin. Tawag dito. Usually yung trip natin nun, dapat yung tipong makakasakay rin yung trip na iba. Ganun ang trip natin. Kasi yun, siguro dun sa guy. Hindi mo nakikinig yun eh. Sino? Sino ba naisip mo? Saan? Itong guy ba? Oo. Akala ko sa tropa pa din natin. Yun dun sa guy. Nasa niya kung paano niya dadalhin. Tsaka, wag siya maging siguro, dating wrong naman eh. Kahit alam niya, siya rin naman, alam niya na nating wrong dun sa ginagawa niya eh. Talagang, kapag ginawa mo lang yung iba, ay iba sa image mo, cherry pick yun. Kumbaga, kasi gusto ng tao na nakakita ng mali eh. Ako, tinakay ko yun eh, maging mysterious. Ikaw. Tinakay ko yun. Hindi kaya. Nakaupo lang ako, makikita ito, lalapit ka. Manggugulo ka na agad. Sabi, anong ginagawa mo? Ayan. Ano yan? Mas gusto ko din na sa'yo nang galing yan kasi ganun talaga ginagawa ko din sa office. Kaya ganun sa cubicle na yan. Ano ginagawa? Ano yan? Ayun. Parang, ako kasi, kaya kong umupo lang sa isang sulok tapos hindi ko Ako din naman Hindi Ayun. Pag basta kaya ko yun sige. Pag wala ako sa mood talaga. Wala naman lumalapit din sa akin. Yabo, mysterious. Nakabangs pa ako. See the channel. Check natin yung Ayun, ano sabi sa comments? Ayan. Maghanap ka na ng bagong kaibigan. Di ba dahil Wag naman. Ikaw, kung choice mo naman yun eh. Hindi, tsaka, naman yun? Parang feel ko sobrang petty nung maghanap ka ng bagong kaibigan. At sabi mo, at least marunong ako magbasa. Ikaw kasi, mga bobo. Seriously, reading is good. Don't listen to them. Kapag nakakaluwag-luwag ka, kapag nakakaluwag ako, I just go to a cafe na medyo tahimik tapos nagbabasa lang ako. Mahal lang ang books. Expensive nga. Tapos magkakape ka pa sa labas. Mahal ng habip eh. Yung hindi ka makapagbasa sa sa room. Kasi nga minsan, iba-iba yung yung scenario naman sa bahay. Mahirap magbasa. Okay.
Nagkaroon din pala ako ng parang book na stage. Kasi nagbabasa lang talaga ako. Yung mga Mga Ano yan novel. novel ba? Kasi pinapormahan ako. Tapos mahilig siya sa libro. Hindi ko ginawa yun. Ano yan, yung Percy Jackson? Hindi Percy Jackson. Ano yung binasa mo? Gusto ko kakaiba ako. Kasi kapag Percy Jackson, Gusto ko kakaiba ako. ang mindset ko kasi nun, pag Percy Jackson, alam niya na yun. So, yun siya. So, paano niya may share sa akin kung pareho namin alam? Ang binabasa ko nun, yung isa pa, same author, Red Pyramid. Yung So, Egyptian. Mahilig kasi ako din, bata pa lang Yung ako, mga naman gods. mahilig naman ako. ganun. So, na-enjoy ko siya. Yung unang purpose ko nun, para lang makascore. Pero, eventually, nagustuhan ko. Ilan taong nga? High school pa lang ako nun. Makascore, ha? Ako ba? Ako hindi na ako nag... I mean, hiniram ko din yung series na yun. Pero sa bahay ko binabasa. Oo, hindi ako nagbabasa sa school. Kaso merong mga babae, hindi ko naman sa meron lang akong mga classmate ko dati, hindi ko naman sila dinidis. Actually, dinidis ko ulit sila. Sige. Pinabasa nila sa room 50 Shades of Grey. Ala, tain na yung mga kaklase. Parang ka nanonood. Ba't naman doon? Parang nagbabasa ng porn. Kasi, parang isang beses, na-curious ako, bakit sobrang, niya? Gets ko naman na adolescent stage yun. Pero bakit sa room? Kaya pala aga mo naging ganyan eh. O hindi. Hindi na ako nagbabasa nun eh. Tinry ko basahin siya yung isang paragraph lang. Bastos talaga. Bastos. Ayoko na ganun. Tinali. Tapos binalo. Tapos ang nagbabasa pa nun, yung hindi makakalain na sobrang tahimik niya sa room. Nasa loob yung kulo. Yun. Hindi syempre isipin mo, di ba? Nasa room ka tapos nagiinit ka ng ganun. Pinagpapawisan ka ba kaya tapos? God damn! May aircon ba kayo nun? Pre, UST ako na gano'n. May aircon naman sa Swerte ko naman. Aircon naman sa UST High School. Sa amin yung electric fan umiikot lang. Tapos si Ellis hindi. CCTV! Ganun. Naswerte nyo naman. Nakaisi kami nun. Ano pa ba? Comments. And this is why I am afraid of reading in public or even in my vacant time. Damn. Di ba parang, gets ko naman na, usually hindi ko naman nilalahat, pero usually kasi, yung mga nakikita kong personality nung as in genuine talaga na nagbabasa ng libro. Very introvert, very meek. Based on my observation kahit lang. saan talaga nakakapagbasa sila eh. Tapos, kumbaga masita mo lang sila, hindi naman masita. Matrigger mo lang sila na something uncomfortable sila dun sa comment. Nag-shrink na sila. Ako kasi extrovert ako eh. So, ako hindi. Inverter. Inverter ako. Oo, naalala ko yun. Ang lamig mo na. Painitin ko? Pag namin, nagpawisan na nga. Ayun. Ay. Ano ba ang sabi sa comments? Wala po, ganun lang. Yun lang naman eh. Wag niyang ikahiyan. Siguro lang. Uncomfortable pa siya kasi newfound hobby niya eh. Pero Tapos, kung may makita siyang same ng hobby, saya nun. Masaya yung ganun. Nakahanap siya ng circle niya ng parang same ng nakabanter niya. Lalo na pag nabasa mo yung libro. Yun nga, nung high school din ako. Babasa 50 Shades? Hindi. Di ba mahilig ako sa anime, nagdodrawing ako. Tapos, hindi naman siya new student.
Pero naging kaklase ko yung Transfer? transfer siya nung first year pa. Basta ano. Tapos, parang kilala siya sa, elementary nila na nakikipagsuntukan niya din. Tapos, naging ka-close ko. Tapos, puro anime lang kami. Nagdodrawing din kasi siya eh. Kumbaga parang out of character niya, gano'n. Yun, doon ko na, doon ko nakuha yung ugali na kaya nung may isang salita. Siya talaga pag may sinabi siyang gagawin niya, gagawin. Gagawin niya talaga. Tapos pag may ayaw siya, ayaw niya talaga. Ayun. Yan lang ang ating sa phone ko. Sige. Yun lang ang ating kwento of the week. Speaking of mga kupal, ito. Yung isa sa mga kupal of the week. Ito yung headline niya. Pahirapan makakuha ng ticket tapos ilaw lang mapapanood mo. Saan yan? Galing sa Enquirer to. Sana. Parang, ang gist niya, merong isang girl na pumunta sa concert nito ni Olivia. Okay. Nito ni Olivia. Tapos, Wait lang, para alam sige. tapos, ang ginawa niya, nire-record niya yung sarili niya. Tapos, naka 0.5. Tapos, may flash. Yun yung parang kinainisan ng mga tao. Kasi yung flash niya, nakaka-apekto na sa sa ibang tao. Ayun. Tapos, ito yung sabi sa Enquirer. Ayun. Parang, in a trending Facebook post, this kind of action has become a pet peeve. A term used to describe an annoyance that someone can never resist complaining about because of excessive phone usage during performances that can be seen as a significant breach of concert etiquette. Tapos sabi nung isa, okay lang naman mag-video pero wag nyo dalasan. Baka buong kanta na naka-video pa, tama na yung pang memories lang. You should enjoy and feel the essence of the concert. Mas masaya kung magpa-party lang kayo without phones. Parang, lang din. Ayun. In short, wala siyang tinatawag na Yung concert etiquette. etiquette. Ang ko naman dyan, parang gray area na kasi yung Kasi ang dami ko din nabasa na comments about dyan, hindi dyan sa nakuha mo. Na parang, let people enjoy things. So, parang, saan ba yung linya ng dun? Ayun, yung sa naman, let people enjoy things without tawag dito, sa expense ng ibang tao. Kung nag-enjoy siya sa expense na yun. Ay, putang may man siya, yun. Parang, yun yung sa tingin kong limit niya. Ma-enjoy nung tao na hindi naman sila nakakabala. Agrabyado ng ibang tao. Isipin mo kasi, ang hirap kumuha ng ticket nila, di ba? Lalo na, major concert din. Tapos, ang makikita mo lang, flash, tagal mo pumila, ang tagal mo, sobrang traffic pa pagpapunta ka ng ng arena. Saan ba? Mawa yun? Hindi, yung Philippine Arena ba yun? alam ko Philippine Arena eh. Okay. Oo. Sobrang traffic doon. Tapos magka-camp ka pa, tapos ang madadatnan mo, flash. Diba? Sobrang asshole naman. Pero, ayun. Tapos, ngayon, ginagawa na siyang katatawanan. Nag-sorry siya actually may letter, tapos sobrang iksi lang ng letter niya. Ayos. Parang, sorry on my behalf. Tapos yun. Wala, yun lang naman. Short and concise. Parang, pero yun. Less words, less mistakes. Tama. Tama lang ginawa niya dun. Kasi yun, ginawa na siyang meme ng mga pinagpiestahan na siya. Kasi yun.
Ayun. Anong concert ba napunta mo na? Nakapunta mo? Ayan no, yung kay Post Malone Ni yun. Post Malone. Kaso pangit pa yung phone ko nun eh. Pag sinusum ko, labo. Tatago mo na lang. Sabi ko pa kay, si Josh kasi yung kasama ko nun. Sabi ko pa kay Josh, send mo na lang sa akin, Josh. Sabi mo na, kukumbinsin mo pa yung sarili mo, no? Tawag dito. I'm living the moment. I'm living the moment. Sa bagay, mga tinugtog niya, hindi ko din alam lahat ng tinugtog niya eh. Tapos, syempre, pahinga ko yun. Pahinga ko yun. Parang in-enjoy mo lang talaga. Oo. Sarap naman. Ako isang beses pa lang din ako napunta ng concert. Yung Si Ras naman. Gusto ko din yun. Very malapit ako kay, hindi naman malapit, kala mo close eh. Tawag dito, medyo sentimental yung mga kanta niya sa akin. Kasi, halos yung mga pinagdaanan niya, parang same kami. Nang sa family niya, sa business-wise niya, parang ganun. Parang same kami ng pinagdaan. Ay, tinatry na i-take na pa. Tapos, ayun, nung mga down times ko, parang sa kanya lang, doon lang ako nanonood sa kanya. Ang mga nakikita ko magandang concert, yung kila Chris Brown. Oo nga, yun yung eh. Yung guys, yung sabi ko sa'yo, may ahatakin na babae. Sino mo, no? Kasama yung jowa mo. Anong gagawin mo pag hinatak sa pre, Chris Brown yun. Okay, sige. Neo. Si Neo, hinatak ni Neo yung hinatak ni Neo yung kasama mo. Tapos magano sila? As in yung nasty dance talaga. Hindi lang dirty, nasty dance. Magugulat ako nun. Sabi ko, marunong pala sumayaw to. Kahit kailan di ko pa nakita sa gano'n. Bakit siya gumigiling? Kinigilingan si Neo. Sana ba, no? Yung binuview yun, tinitingnan sa camera. Tapos yaharap sa'yo. Ganyan ka lang. Hindi ka na hindi ka makasabay sa kanta. Sira yung buong concert experience mo. Feel ko mas wasak ako nung kung si Chris Brown yun. Oo. Kasi nakita mo yung mga ginagawa ni Chris Brown sa niya? Sa mga inahatak niya? Oo. Malamang yung kung may jowa yung mga hinatak niya. Nag-break din yun. Oo. Kahit ako, hindi na. Di ko kaya yun. Tapos makikita mo, tuwan-tuwa pa siya nun. Saya-saya niya sa... Nilalampaso-lampaso. Tinutubi-tubi na siya ni Chris Brown. Hindi ko kaya yun. Nutupi yung damit. Suot niya pa. Tangina. Bad trip. Wala, hindi ko kaya yun. May mga naman. Siguro may iba ako gusto yun. Yung mga, kaya yung ganun? Mga... Yung ganun fetish. Tinutupi. Gusto tinutupi yung yung jowa nila. Ayun lang naman. Ano ba? Ayun. Yun lang din. That is it para sa ating Late news. May ka ba? May gusto kang i-recommend sa ating mga avid listeners? Oo nga pala, hindi mo pala pinanood. Nasa Netflix guys, recommend ko yung It's What's Inside. Kasi What's Inside? Okay. Ang gist niya is parang may namatay tas hindi nila alam kung sino yung may alam nila kung sino pumatay? Ayoko i-spoil eh. Basta may namatay tas di nila alam gagawin nila. Kasi ang nito ang plot is parang college reunion ng close circle of friends lang naman. Tapos may machine kasi isa na pwedeng makipagpalit ng katawan. Oh, tapos nagsuswap-swap sila ng ng katawan. Sila. Hindi lang siya direct. So parang lahat i-hook dun sa machine. Tapos papalit-palit tapos hindi mo alam kung sino yung yung nandun sa katawan na yon. Yung plot din maganda talaga. Kung ikaw, meron kang ganung machine. Kanino ka makikipag-swap ng bodies? Kay Den. Bakit? Kay Den? Sa girlfriend. Bakit?
Wala lang. Kailangan mo malaman. Tinatanong ko lang eh. Ano ba gagawin ko? Wala. Wala. Ang gagawin ko, tutulog lang ako. Sige. Wala. Ako, yung may pagpalit sa akin, Lala. Kanino? Kay Chris Brown. Gusto ko yung itsura ng mga boyfriend. Tapos kumarig yung jowa. Ganun. Tapos tutubiin ko sa stage. Tawag ako, oy, concert ako bukas. Grabe na naman kasi si Chris Brown. Lahat kaya kasi. Sipin mo, Yun pa yung maganda. Kung makipagpalit ka, tapos nandun lahat ng skills. Lahat ng talent kasi. Ayun, ginawa nila yun eh. Yung Freaky Friday. Nagaling-galing. Nagaling nila dun eh. Galing. Ayun. That is it para sa ating recommendation, ang ating spotlight ngayong linggo. Yeah, medyo bumibilis yung flow natin, guys. Kasi nga, alam mo naman. Isang oras na. Sama. Alam mo naman, professionals. Next. Para sa ating next segment, ang ating Ako Ba Yung Gago? Eto. Galing sa Reddit ulit, galing kay zesticlose_pace_7956. Ako ba yung gago kung natatawa ako sa student ko? Yun yung title. Ako ba yung gago kung natatawa ako sa student ko na 10 years older sa akin, pamilyadong tao, pero nagre-request yung magulang niya na kausapin ako about sa feedback ko sa kanya. Akala ko sa dulo pa babanggitin yun. Yan. 10 years old yan sa kanya. Pamilyado na. Pamilyado na. Harap pa rin. Yung magulang. Yung parents. Di niya siguro masabi sa asawa niya. Kausapin ko na. Ganun, no? Tapos sabi, sige sabi ko. Tapos, context, meron siyang attitude problem and nag-leak yung GC nila. I just found out things he's saying about me and how he talked to his classmates. Pinatawag na siya ng discipline committee and he apologized to me via email. Pero hindi ko na in-entertain. But I keep my treatment to him the same. He has questions in class. I answer those questions. He goes to my faculty room. I entertain him. So, ano pa din? Akala ko, civil pa din naman. Akala ko I treat him like, I treat my students. Kaya, pinatawag rin yung magulang. Di naman siguro to. Ano ito, college student to, by the way. Okay. Oo naman. Nisip ko. 10 years to sa pag back to school. No shame naman. Ano yun? Kudos yun. Sige. The only thing I did not entertain is his apology because I know naman something happened to him noong pinatawag siya sa discipline office. So going back about sa feedback ko sa kanya, my class is required to submit a printed report which I will check. He copied my examples and put it in his report. I reminded the class for so many times to not take pictures of my examples as they are confidential and serves as academic examples only. Yet he even dared to put it in his report. Word by word. With Kumbaga, tinatry niya maging mautak. Tinatry niyang tinry niya. Iwigil yung Hindi, word by word eh. Kaya nga. So, kinuha niya talaga yung example. Ano isip niya? With that, I wrote a feedback to his report that goes something like, quote, simple instructions, hindi pa masunod. Dude, I know you are my student but you're older than me. Why are you requesting na kausapin ko parents mo? So, siya ang nagre-request. Nakausapin. Akala ko, yung teacher.
Hindi pinatawag. Siya pala Sino sabi ko? Mas nakakatawa pala. Ayun, so ayun, ako ba yung gago? Yun na end. Siya pa pala nag-request. Wala, hindi ka gago, teacher. Ay, ma'am. Prof Ay, na kasi alege. Prof. Okay. Oh. Ma'am, sir. Ayun. Ano tawa ko? Ayun. Pero kung ba sisimulan? Yung sa ano, ang weird eh. Kasi, ewan ko, college tayo, di ba? Pinatawag pa ba parents mo nung college? Hindi, nung 18 na, hindi. Oh, di ba? Parang you're on your own eh. Ikaw na bahala. Kasi ano ka ni, getting ready ka na para sa outside world eh. Nung minor, may kailangan pa ng mga consents, waiver, ganyan. Dapat yun Pero yung pag-waiver na, nung 18 ka na, ako na yung pumipirma nun eh. Tapos, tapos siya yung nag-i-insist, Ma'am, kausapin ka daw ng magulang ko. Iisip ko kung siya yun. Tapos nadating yung magulang eh, no? So, bakit ganito yung nasa report ticket ng anak ko? Ginaya niya naman yung instructions mo, ha? Ito lang rin yung nasa sample mo, ha? Iniisip ko naman kasi, kung siya ba yung nag-request or yung nanay niya, na Sabihin, hindi, sabihin mo pero kakausapin ko siya. Isipin mo. Diba? Matanda ka ni. Alam kaya naasawa niya yun? Oo nga, pamilyado pa. Hindi lang yung no? Hindi, pero kahit na, dapat, alam mo, malaki ka na, alam mo yung ginawa mong kalokohan. Diba? Okay siya na itinatapos niya yung degree niya. Kudos doon. Pero yung gumawa ka ng kalokohan tapos hindi mo magawang panindigan tapos tangina, laki mo na, tanda mo na. Ay, susumbong ka pa sa nanay mo. Yun kasi yung yung kasi yung sagutan dati eh. Ano? Susumbong kita sa nanay ko. Sige, samahan mo kita. Comments. Ano check na? that. Ang sabi sa comments. I once had a student, college din, who is older than me. And medyo naging sakit sa ulo ko siya for some time. Theory ko is because they know they are older than us, they think they can push us over. Tingin ko, nagpapaback up lang din yung student mo, kaya ipapakausap ka sa parents. Well, I say if he wants to be treated like a child, then treat him like a child. Kumbaga kung ganyan pala gusto mo, edi sige. Pagbibigyan kita. Pero ba't naman yun yung naisip mo naman kasi? Pero yun nga, no? Parang, kahit sa work lang din, seniority. Ay, sorry. Parang seniority lang din. Na, kapag nasapawan mo yung senior mo, di ba, parang umiinit yung ulo, tapos kapag tumaas pa yung position mo, mas talong GG ka pa. Siguro parang ganun lang din naisip niya. Ganito na, matanda na ako. Matagal na ako dito. Ayun, si Lolo. Ayun, matanda na siya. Bakit siya ginanon? Gago. Matanda na. Matagal na ako dito. Ayun, parang ganun siguro yung yung naging, napitik yung niya. Yung ego niya. Ito pa, isang comment. Kaso, masalo niya, pinatawag niya nanay niya. Ano ang sabi sa comment? Ayan na. Haha, this is too funny. If 10 plus years older siya sa'yo, I assume 25 and above ka. So, 35 and above siya. Tapos, pamilyadong tao. Pero kakausapin mo, magulang niya. Hindi ka gago. Oo nga, mga ganong age siguro. Kasi, kung ganong age siya din, magigets ko pa kung, hindi din eh. Kung kakausapin yung asawa. Hindi, kunwari, ikaw yung magigets ko yun kung kuwari maging
problem yun sa ano eh. Kung maging marital problem yun eh. Asawa dapat yung ano mo. Yung ano, usapin. Hindi. Ba't ako usapin? Kapag ba na-report ka sa HR ng ng work mo, asawa mo ba yung ipapakausap mo sa HR? Di ba ikaw? Pag may ginawa kang kalokohan. Oo naman. Ganun. Ikaw, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon ng teacher, anong gagawin mo? Pagkakalat ka. Ganito. Pinagkalat niya yung Ganito. Ikikwento ko sa Reddit. Sabi ko, Brad, liga dito. Tawag dito. Bakit mo? Kulang lang dito sa title niya yung haha sa dulo. Grow a pair. Grow a pair. Parang, magkaroon ka naman ng bayag. Kasi, Grabe naman. ikaw naman yung gumawa ng kalokohan eh. Pamilyado na eh. Hindi lang kasal ibig sabihin may anak May na anak din na. siya. Ayan na. Spoiled siguro sa magulang kaya ganyan umasta. Oo nga. Ganda. Parang laging nandyan si mami, si daddy, para ipagtanggol si baby. Ayun guys, wala naman na ako Bonjing. wala na din ako ma-add dito sa comments. Halos Dinibis na lang natin. Oo. Kung may comments din kayo about sa kung kinakampihan niyo siya, baka Yan comment nyo. Comment nyo. Kung hindi, bakit di nyo naman kinampihan? Kawawa naman. Ayun. Ayun guys, yun ba ako ba yung gago? Ba yung gago ko, natatawa ako sa student ko. Ayun. At para sa pinangabangan ang ating Ruleta ng Kapalaran! Ayun. Ano Ano yung ng kahinaan? gagawin natin, Sage? Ngayon chill lang tayo ngayon kasi pagod tayo lahat eh. Very hectic kasi nga approaching 4 months. Grabe. Ang laro natin ngayon is Storytime Challenge. Okay. So, meron tayo dito mga random na words. Kuha lang tayo ng siguro 3 random words each. Tapos, yung sa random word na yon, pwede kang magbibigay ka ng story na related. Tapos, ayun. Bibigay ka lang ng story na related dun sa random words na yun. Story about sa'yo. Okay. Okay. Obsession. Ako. Obsession. Ano obsess natin? Kwento ka lang na obsessed sa'yo. Dapat nga funny. Meron akong Ano yun? meron sa obsession, meron akong naging, ewan ko kung obsession ba yun? Pero, parang low-key. Low-key obsession. Sa akin. Nung elementary ako. Gets ko naman, kapag napagbata ka, di ba? Makakita ka ng something, parang gusto mong, medyo kasi ako late bloomer ako. Parang, wala akong awareness sa romantic stuff. Nung mga, wala. Grade 6, grade 4, kailan ba kami naging mga grade 4 to grade 6. Parang meron akong na-encounter na girl. Tapos ayun, okay naman siya. Ang masaklap lang, parang parang lagi kami nagkakausap. Tapos naglalaro. Kasi grade 6 ba? Tapos, wala akong alam sa romantic stuff. Tapos, lagi niya akong pinupuntahan sa room. Hindi kami magkaklase. Parang isang beses namin naging magkaklase. Lagi niya ako pinupuntahan sa room. Bibigyan niya ako ng lunch, ng recess, Crush ng ka? snacks. Oo. Tapos, parang kahit saan ako pumunta, nandun siya. Parang, yun yung yun, kung naalala nila yung Yung mga para-paraan ng crush. Gano'n, Lumalabas sa peripheral mo. Hindi. Ay, Tapos talagang pumunta siya sa room. Tapos syempre,
Mga bata, kantsawan eh. Mm. Pagka pinuntahan ka, tapos may dalang snacks. Sabi ko, oy, CJ, may naghanap sa'yo. Ganyan. Sabi ko, sino? Tapos, Ikaw na naman. Kasi bibigyan niya ako ng food. Tapos, niloloadan niya ako. Binibigyan niya ako ng load. Tapos, ang in-expect ko lang, wala, hindi naman kasi ako nagte-text eh. Tapos, so, siya lang ang ka-text ko kasi hindi naman ako nagte-text. Kumbaga, meron yung phone ko for emergency lang dapat. Grabe ka naman. Yun yung term mo, obsession sa'yo. Low-key, kasi lagi siyang nandun. Baka naman crush ka lang. Sinabi niya, naggusto niya ako. Tapos, kasi syempre bata ka. Kapag ka bata ka, tapos sabi ka, magjowa. Sabi ko, yak! Wala akong idea kasi. Pero ano siya, very, cute naman siya. Tapos, mahilig siya sa anime. Doon ko siya, parang mahilig siya sa anime. So yun, Loki, lagi kasi siya nandun. So, tas meron isang point lang, parang nag-snap siya. Pagka-graduate namin, Ng LM. nung LM, tas nagkausap ata kami, hindi ko na siya pinapansin. Nagtantrums. Ha? Nagulat ako. Nagtantrums. Sa chat, pinagbumura niya ako. Sabi niya, akala mo, pogi-pogi mo. Hindi man Loki yan eh. Nagulat ako doon. Suot ako, wow. Sa galing to. Kasi yun, parang hindi ka naman magiging, akala mo, ganyan. Masyadong mataas niyo. Okay. Medyo may kirot lang sa akin kasi di daw ako pogi. Swerte mo. Nagkakasya ko sa'yo. Kita mo ba yung tsura mo? Bumasak sa akin yun. Sakit mo. Sabi niya, kung hindi ka mapapa sa akin, sisirahin ko na lang. Ayun naman. Okay din. Okay. Skandal. Huh? Skandal. Scandal. Di yung yung OG. Ano OG? Sino ba yung OG na scandal? Katrina. Parang shadow na lahat. Yun canon event yun eh. Parang kapag tinanong mo kung sino yung pinakakilala, tumugtog lang yung kanya. Alam mo na kung sino. Akala ko nga bastos talaga yung kantang yun eh. Bastos ba talaga yun? Hindi, parang yun eh. Parang nalulungkot siya kasi ayaw niya nang sumayaw kasi nga yung niya. Lumbay lang talaga na kanta. Akala ko talaga bastos. Yung parang yung... Ano ba nangyari doon? Saan? Doon sa Hindi ko napanood. Hindi. Ano na yun? Anong nangyari? Anong kwento mo doon? Ikwento ko na lang yung joke nung kaklase ko nung high school. Kasi since sa mga scandal nga, naalala mo yung lumabas din yung yung kanta ni sino ba kumanta ng Chinito? Siyeng? Siyeng. Siyeng ba? Tama ba? Comment nyo nga. Tama ba? Comment nyo nga. Ayun, lumabas yung kantang yun nung high school. Tapos, lumabas din yung scandal nila Neri sa parokya tsaka si Chito. Tapos atawa lang ako kasi yung joke niya doon. Napanood yun na yun, no? Yung scandal nila Neri. Ganyan. Siya yung literal na Chinito. Chinito Miranda daw. Pero as far as scandals go, wala naman ako. Hindi din naman ako nagka-scandal. Escape. Okay. Ito naman, ano to?
Actually, kwento ko rin nung high school. Ah. High school. Ay, hindi yung kanina, LM. LM. Ngayon, high school na. Okay. Patanda tayo, patanda. Kasi ako, high school ako, UST, Aha. EHS, yung mga scholar. Tapos, hindi kasi dalawa. Dalawa yun. Sige. Dalawa. Tapos, gagraduate na kami. Nung gagraduate na kami, meron kaming bucket list. Mhm. Yung isa sa mga bucket list na yun, makapag one day. One day. One day, yung meaning nung one day, instead na magka-cutting ka, kasi cutting during classes, tas aalis ka. Alis. One day, Hindi ka papasok. Hindi ka talaga papasok. As in, one day kang absent. Pero pumasok ka. Pumasok ka, pero Alam hindi ng ka magulang dumiretso mo. sa school. Okay. Ganun. So, yun yung isa sa mga bucket list namin. So, pinlano namin yun. Kasi, mabait kami nung high school eh. Ba't naman sabay-sabay kayo? Ba't pinlano? Kasi bucket list namin yun bago kami gumraduate. Parang ginawa nyo nun, boycott kayo eh. Parang, hindi. Parang 6 lang kami. Okay. 6 lang kami. Tapos, magdodota kami. Tapos, Obvious yun, 6. Oo. Sige. Tayo mag-graduation. Nagpa-practice na lang kami ng marche. Okay. Game. Tapos, ang kasama ko nun, yung best friend ko, tapos isa pang tropa namin. Tapos ako. So kami syempre best friend mo, same wavelength kayo eh. Kumbaga lahat ng pagka ginawa na itong isa, sa ganun mo lang, mapipick up na agad. Ayun. So nandun kami sa labas na ng gate, kasi UST, parang ito yung, ayan, drawing ko. Ito yung map ng UST. Ito yung building namin, dito kami sa gate. Sa Pinobal. So umikot kami. Okay. So, para yun nasa labas na. Actually, hindi kami umikot. Gumanong kami. At kumugas kayo. Gate, sa likod na gate. Tapos, nung nandun na kami, nakita kami, naka-eye to eye nung yung isang prof. Nung best friend ko yung isang prof. So ako, ang initial reaction niya, tatakbo siya. Yun yung initial reaction niya. Siyempre, kami, first time namin gagawin yun eh. Kaya nga binakit list namin nun eh. Kasi may halong ka ba? Tatakbo siya. So, alam niya na pag tumakbo siya, tatakbo ako. So, ang problema namin yung isa. Kasi baka mag-snitch. Pag nawali. Hindi naman mag-snitch. Parang ayaw namin siyang maiwan. Kasi nga tropa namin eh. So, ang ginawa niya, ang pangalan niya kasi Jared, yung isa. Sabi niya, di naka-eye to eye niya. Tapos tinignan siya. Tapos tinuro siya. Tinuro yung best friend ko. Ako hindi ko alam eh. Tapos gets ko na lang nung sabi niya, Jared takbo. So ako alam ko, something wrong. So, kinat niya na agad yung attention niya. Kasi mabilis siya magsabi, Jared takbo. Sabi ko, Jared wag. Ba't pinigilan mo? Kasi alam ko na yung nangyayari. Alam ko na yung sitwasyon na palyado. May pumalya sa plano. Sabi ko, Jared wag. Sabi niya, Jared takbo. Jared wag! Jared takbo! Jared wag! Tapos Jared takbo! Tapos takbo kami! Tapos yun, nagtakbo kami. Hanggang sa malayo. Nawali kayo? Bumalik kami ng classroom. Para, kasi alam namin nahahanapin yung hahanapin kung sino yung nawawala, sino yung absent, kung sino yung, kasi alam, may lanyard kasi kami, may kita kung anong section ka. Tapos ayun. Pati nyo pa tinanggal yung nyo? High school. Marami kaming plano pero hindi namin siya na plano. Hindi kasama sa plano. Hindi kasama sa plano na may makasalubong kaming prof. Alam ko yun yung number kasi 1 dapat eh. Dapat nga hindi kayo naka-uniform eh. Magkabilang dulo kasi. Laki ng UST eh. Isipin mo nandun sa kabilang side. Hindi namin naisip yun. So, ayun. Ginawa namin. First time niya. First time talaga namin. So, bumalik kami. Tapos, ayun. Ang sabi nung best friend ko, kikitain daw namin yung tatay niya sa gate na yon. Yun yung sabi niya. So, sabi nung prof, sige, tawagan mo yung tatay mo. Tinawagan niya. Sabi niya, pa, di ba kinita kita kanina nung kaninang umaga, ganyan. Tapos tapos binigay niya sa sabi nung
Mr. ganito nagkita ba kayo ng anak niya ng ganitong oras nung ay, opo, mami. Nabagay mo ako. Alam niya yung assignment. Safe. Galing. Ganun. Ayun, yun yung escape. Yun naman talaga yun, good parenting yun. Papagalitan na lang siya. Pinagalitan siya. Papagalitan talaga siya. Galing galing. Revenge. Fuck. Bakit? Ay, naalala ka? Oo, may naalala. Di ba nga, nakwento ko yung tawag dito. Alin? Lumabas to nung huling episode yun. Yung nagtatanungan tayo. Tinanong mo ko ako yung other sa relationship. Other party. So, ano yun? Parang gumanti ka? May medyo. Sige nga, anong nun? Ano bang backstory nun? Backstory nun, ex ko siya nung high school. Tapos, nung college na, dapat din na kami nag-uusap din nun eh. Nagkataon lang na nung tinext ko yung number niya, nag-reply pa din. Kumbaga lang, shoot your shot. Bumalik lang yung usapan. Yung context nun, yung siya kasi nakipag-break naman nung nung unang relationship. Tapos, nagkakausap na ulit kami, nalaman ko din na sila na nung kaklase ko din nung high school. Okay. Na same barkada niya, ganun. Tinuloy ko pa din. Nilandi ko pa din. Kupal ka. Ay, sorry. Nilandi ko pa din. Pero, at that time, wala naman akong sa lalaki. I mean, walang grudge. Wala akong grudge sa lalaki. So, ang revenge mo dun sa babae? Oo. Kasi, ang bilis na sagot eh. Obvious ba? Hindi naman para nung time lang na nung tinry ko siyang kausapin, pala ko talaga, pagbalikan lang na gusto ko ulit siya. Gusto ko naman. Malinis lang na intention na gusto mo. Oo. Tapos nung tumagal na usap namin, naalala ko yung yung ginawa niya sa'yo? Wait time, sinampal ako eh. Dahil sinampal ka, kaya gaganunin mo? Katakot ka na gano'n. Hindi, ang context naman nun, parang may nagselos ata siya sa seatmate ko nun. Tapos kaklase ko yung parang best friend niya or basta close niya din. Ba't siya nagselos? Nagpalit kayo ng bag? Baka. Ayun. Baka. Ang dami nakipagpalit ng bag nun eh. Ayun. Ayun. Tapos, asan ako sa story na Sa nalaman mo na na meron siyang okay. Boyfriend that time. Ayun. So, kumabit ka? Parang, wag yung word na kabit. Nakisali ka. Kasi, kaklase ko din yung so wala nga akong ill will sa kanya. Tapos, masaya naman din sila kasama. So, minsan, nagsasama-sama kami. Alam mo yung ay masaya sila, ako din, gusto ko rin maging masaya. Tapos parang nung pagkagising ko lang siguro na isang mga naalala ko yung mga yung mga pinagagawa niya. Away na wala namang mababaw na away. Mga mababaw. Pero nakakainis. Tapos maaalala mo kung ba't nag-break. Anong ginawa mo? Ayun. Hindi ko. Tapos? Iniwan niya yung yung boyfriend niya. Hindi sila para MU eh. So, yung technically. Safe! Niwan niya. Tapos date kami ng siguro mga ilang months lang ulit. Tapos ako din yung umayaw sa dulo. Kasi inayawan mo lang. At least quits 1-1, no? Yun yung score! 1-1. Wag na. Wag na tiebreaker. Wala nang tiebreaker.
Ayun lang naman. Nagbago naman ako, guys. Mabait naman ako ngayon. Gusto ko may disclaimer. Dati lang yung ganun. Ayun, yun lang naman ang aking Yan, guys. Ayan. And that is it para sa ating chill episode. Yes, episode 11. Number 11. Oh, Yes. 11. Laki number 11. And, Oh, 3 months na din. Tapos, abangan nyo yung next week. ay, next week. Meron tayong meron tayong Halloween special. May mga... ano tayo? Madami. Madami. Special Abangan guest. nyo, Halloween special. Tapos ayun. Ayun. And that is it para sa ating episode for this week. Follow nyo kami sa IG, tsaka sa TikTok, yung bagong IG namin. Tapos, like and subscribe na rin tayo sa Spotify, tsaka sa YouTube. This is Cracked Out with Jay and Siege. We are... What? Hey!